Magandang hapon mga katribo ko, mga kabudo ko sa Lakatan Farming. So sa hapon na to, nandito tayo sa area ko. Itong area ko na yung punggok na variety. So yung operation namin ngayon, kukuha kami ng mga seedlings, yung similya, yung suhi sa mga mother plant for the purpose na meron kaming area doon sa kabandang baba, yung old area ko, na dandahan kong palitan ng ganitong variety. Kasi yung doon na area ko is yung giant kasi doon, yung malalaki mga bulig. Pero kasi meron kayong mga comparison, kaya nag-isip ako na magpalit ako ng dandahan ng similya ng variety na ganito, yung punggok variety, which is yun ang demand sa Luzon, sa Maynila, sa mga bayan lahat. Yung punggok halos na hinahanap nila. Kasi yung mga giant na mga variety, yung lakatan, masyadong malalaki ang piling, makita nyo malalaki, mahaba yung bulig. Pagdating sa maintenance, maganda naman sana yun kasi malaki ang timbang kung bibinta mo yun. Pero ang problema yun sa maintenance, yung fertilization program mo, at saka yung sa sa dahon, yung pag-maintain ng dahon, kumpara nito, mas nabibigatan ako sa maintenance, lalo na ngayon tumal, mura lang saging bili dito sa farm. Pero sa akin naman dito, yung buyer ko, binibigyan lang ko ng special price. Sa ngayon 24 pesos per class A. So dito naman, nakaharvest na ako dito sa punggok, 5 hands lang, sa isang bulig, 5 hands lang. Tatimbang siya ng nasa 15 kilos. Pinakababa niya yung 12 kilos. Pero sa akin, fights na ako kasi yung kumpara naman sa maintenance, kumpara kung doon mag-maintain ka ng malalaking bulig na hindi mo naman ma-maintain yung timbang niya, parang ang resulta pareho lang. At saka yung age ng harvest, talunin tayo sa sa punggok kumpara sa mga mga giant variety na lakatan. So sa direct na usapan, meron akong area doon na select na papalitan ko na ng dandahan itong variety ng punggok. So papakita ko sa inyo kung anong gawa namin kayo ng pagkuha ng mga kuhi dito sa area ko. So patuloy lang tayo sa pag-alaga at saka patuloy lang tayo na lumalaban sa tumal na to. Huwag na mawala ng pag-asa sa mga lakatan farmers dyan. Saludo ako sa inyo sa patuloy na pag-alaga ng mga pananim natin na saging. So yung hindi pa po naka-subscribe sa YouTube channel ko, Litbugs TV lang po, pwede nyo i-like, i-share para mabigyan natin ng mga idea yung mga kapwa natin mga nagsasaging dyan. Maraming salamat po sa inyo para ma-update kayo sa mga ibang activities ng Litbugs TV. So maraming salamat again sa inyo lahat sa suporta na binibigay nyo sa aking channel, mga simple vlogs ko about lakatan farming. So patuloy lang tayo sa pag-alaga. So titingnan natin yung loob ngayon kung saan kumukuha kami ng suhi para dalhin namin doon sa isang area ko na lakatan din na area. So mayroon kaming mga operation doon na tinanggal namin yung mga papalitan namin ng ganitong variety. So mag-direct mag-change variety ako dahan-dahan ng punggok. Although may punggok naman doon na mga portion, pero dito kasi maraming suhi ngayon. So dito ako kumuha, dadalhin ko doon. So maraming salamat po sa inyo at saka God bless lahat ng mga farmers. Yun lang ang gagawin natin ngayon. Kuha natin yung mga suhi, yung mga seedlings. So iwan natin yung isa. So yan, kuha nila yan. So ang gagawin natin ito na i-preserve natin para matanim doon sa yung area ko doon na papalitan. So ito, makita nyo sa kabila, medyo kasi malakas ang sigatuka. Hindi namin naka-update sa sigatuka control sa dahon, pero lumalaban pa rin yung bunga. Yan ang kagandahan ng punggok na variety. Kumpara kung sa giant, talagang maubusan ka ng dahon, mahirap ka nang magpalaki sa mga piling mo sa hands mo. So ganun din ang resulta, matagal pa ang harvest. Saka yun nga, hindi mo mapalaki ng maayos yung mga piling mo kung wala ka ng dahon. Not like sa sa punggok na makontrol mo pa at saka mapaharvest mo ng maaga. Sa experience ko lang Saka yung experience ko na 5 hands na makuha ko ng 15 kilos, lahat yun okay na ako doon. Kumpara naman sa yung sa maintenance, lalo ngayon na matumal, kailangan ka doon ka talaga sa mga list operation, na makatipid ka. Yun lang ang dapat na magawa natin.
So mga katribo, ito po yung sample ng yung punggok. Ito na po yung bunga ng punggok. So may kasamang kondom yan, nasa mga 6 hands to. So hindi siya masyadong mahaba yung piling niya. So kuwan siya, sumpok. So wala tayong sigatoka control. So ito nasa mga 9 weeks na to. So marapit na rin itong ma-harvest. So kung sukan pa, least maintenance tayo kumpara doon sa mga giant na saging. Ito, halimbawa yan ito. Ito yan. So hindi tayo mabibitin naman sa sa timbang kung gaya niyan. So malapit na rin ma-harvest to, baka next week. Kasi may mga ribbon yan, yung mga tao kong nakakaalam kasi nandun ang record sa bahay. So yan po yung punggok na bunga. So no sigatoka control po tayo dito. Least maintenance po tayo dito. Pero nakukuha pa rin natin yung standard na timbang kahit paano. So importante ay mapasok siya sa E. Walang C, walang RX. Ayan yan So yung presyo ko ngayon sa buyer ko is 24. Kung mag 15 kilos siya, so 15 kilos na E lahat pasok times 24. So yun po ang bali ma-income ko sa bawat bulig sa ganitong variety punggok. Kasi sa sa mga giant, yung malalaking piling, minsan na RX ako at saka C kasi yun iba magaan. Yung mahaba nga yung bulig, pero yun nga kasi pag naubusan ka ng dahon din, yun ang resulta. Ito maraming nga sigatuka dito, hindi na to sa pasukan ng tao ko sa laki ng area ko. Hindi lahat ma-update ng tao ko yung pagdating naman sa sa dahon, yung sigatuka control, kasi inuuna namin yung mga root care operation. So yun ang pinapakita ko dito sa first generation ko dito na punggok to banda dito. Nasa mga 3,000 na puno to dito. Ang umpisa na namunga. Dilid nga ato ng application sa fertilizer kasi medyo hindi tayo makarolling kasi sa laki ng area kailangan natin yung mga financing doon sa kabila na naman na bagong tanim. So yun lang po ang masasabi ko. So kaya nga nag-decision ako na itong variety na to is ipagpatuloy ko sa kabilang area ko. Dahan-dahan ako magpalit ng variety. Yung mga giant is bawasan ko ng konti. Pero hindi naman lahat ng giant is tatanggalin ko. So yun lang po ang update sa mga katribo ko dyan. Sana kung anong masuggest nyo, comment lang kayo. Maraming salamat po. Namin is malaban kahit tumal. Tipid notes ang ginagamit namin dito para makasurvive, para mayroon tayong pang-finance sa area, sa mga operation, sa mga inputs. Ito lang talaga hanggang sa makabunga lahat, kasi magastos mag-maintain ng area, lalo na pag wala pang production. Hindi gaya dun sa kabila na productive na. Kung yung income lang dun sa kabila hindi namin dalhin dito, talagang bastante na sa presyo namin ngayon na binigay ng buyer. Pero kailangan talaga na tulungan to kasi sa financial na aspect kailangan pa dito. Hindi pa naka-penetrate lahat, hindi pa harvest ba? Hindi pa siya Bisaya pa, hindi pa nakabuylo yung harvest kasi konti pa lang yung pero angat pa siya na yung baging namin dito. Laki ng area. Kailangan pa namin tulungan ng financial dito, galing din sa baba ng income at saka doon sa may bahay ko na area, na old area ko. Dito talaga marami pang hindi nakabunga kasi hindi sabay-sabay ito nagtatanim by steps ang tanim dito, sunod-sunod ang edad, hindi na bigla na pagtanim ba. So yung sa baba na namunga na, dito is hindi pa, so malapit na to, kaya kailangan talaga rin ng financing. Yung daan namin dito, yung pag-farm ka, kailangan talaga yung mobilization dito. Dahil sa sasakyan natin dito is kailangan talaga yung 4x4. Kasi normal sa farm, kailangan mo talaga ng 4x4. Kaya pag hindi ka 4x4, hindi ka basta makapasok sa farm. Maintenance lang dahil ito, natamaan dito ng hangin banda dito. Ayun, akit kami doon sa kami doon sa isang area ko. Kaya survival talaga
area yan. Lahat ng mga tipid mops. Ito pala, area ng kapatid ko na si Farmers. Nasa barko ngayon. Yung kapatid ko, ito yung area niya. Na-recover lang kasi walang tao nung una dito na saka yung seedlings na nabili niya nung una is pangit. So ngayon dandahan na mayroon na nag-maintain, dandahan na rin mayroong replanting. Ngayon namunga din dun sa bandang baba niya, dandahan. So paano ito seedlings lang to, yung sama. Yung shoutout pala kay si Farmers, yung kapatid ko na si Marco. Keep safe ka palagi dyan para pagbalik mo dito, pagbaba mo is matutukan mo naman itong farm mo. Although nasa akin yung impress mo ito, lahat ng operation. Pero mas maganda kung makababa ka rin. Ayan, may namungan at may nabag na doon sa baba. Yung area na to, dalawa to, sa kabila din. Area din sa kabila. So nasa mga, may higit mga 4,000 na seedlings ko. Pero dandahan na nakarecover yung area niya. So sa kanya pa rin to, kay si Farmers TV pa rin to. Si Farmers, kanya to. Area na to. So, may malalaki na, mayroon din mga maliit na hinabol na replanting ng tao. Isa lang yung tao niya, sa laki ng area niya ay survival din yan sa kanya dito kasi yung mahirap yung financial. Kaya sumampa muna siya sa barko para mayroon siyang pang financial dito. Ngayon, pababa tayo doon sa itong old area ko. Ito yung old area ko dito sa baba. Na dandahan namin palitan yung mga giant seedlings, papalitan namin ng punggok. Kaya ito yung rason na kinuha ko itong similya doon sa bandang highway. Binala ko yung iba dito para magdandaan kami ng chins variety dito. Hindi natin mabigla. Pero hindi lahat. Meron ang portion na kukunin natin. Yung lalo na yung hindi na maganda yung response ng mother plant, papalitan natin ng bagong variety. So ito yung bahay ng mga kapatid natin na kasama natin sa farm. So, bahay. Papasok tayo doon sa bandang kaliwa sa isang bahay na naman ang lidman natin, si Mr. Coloma. So ito isang tao din ang maintain dito, yung area ko na old. Yan po yung area ko. May punggok din dyan pero hindi kami nakakuha ng similya, doon kami kumuha kasi marami. Ito yung old existing area ko na nag-i-income. Yung income dito dinadala namin doon sa para magbuhay yung mga naghihingalo din ng mga pananim natin doon. Papasok tayo kasi yung seedling dadalhin natin doon sa dulo. Okay. So, pull na. Yung sa loob, papasok doon. Laban talaga, basta 4x4. Ito yung area ko na harbisan na yan. So, wala na masyadong bunga dyan. Doon sa baba, ang nag-umpisa naman. So, ito yung bagong panaling ko na at nag-try kami dito ng field planting. Iba yung daanan dito, pasigsag-sigsag, parang nasa bitukang manok ka. So, yan. Maglinis naman ang damo dito. So, nag-manual kami dito, roll weeding. Ang area ito is survival. Hindi pa nag-production, dahan-dahan lang talaga na pagkain ng abono. So itong bagong tanim dito, punggok to. Ito, tissue. Punggok variety. So makita nyo yung bandang kita dyan, pinabas namin yung mga saging dyan, papalitan namin ng bago. Pero napalitan na yan. Sa bandang dulo namin dadalhin yung dala namin ngayon. Ito yung nasa gitna, itong mga tanim dito, yung anak ko nagtanim, si Luhan. Yan yung mga bagong tanim dito. So dito namin to i-unload. Pasokin natin yung area natin doon. Tingnan natin yung mga natanggal doon, papalitan natin.
tayo. So, ito yung mga old generation ko to. Dito. Ito bagong tanim, mga batang tanim nito. Naglaki na. Ito yung kuha natin. Pinaka-bagkit dito si Mr. Tulunga. Itanong ito rin? Dito sa kwarto. Bali, namatay itong itanong dito sa bakante. Wala naman baboy ka mo diya. Gabi na ako. Sana ito na. Okay. Ito yung area natin. Ito yung natin. Mga secret house natin dito. Yung trusted man ko dito. Yung si Mr. Tulunga. Kaya ipakita ko sa inyo yung giant. Ano ito yung mga bunga ng giant, kaya minsan papilit. Kaya makita natin, talagang palitan natin itong ibang variety dito. Kaya yan. Tingnan mo, yung mga bunga ng giant, malaki yung puso niya, malaki yung bulig niya. Kasi nung dito, unang harvest dito, pakita ko sa inyo yung video na yan. Malalaki talaga ang bunga nito, malaki yung bulig. Pero yung maintenance, hindi basta-basta. Kung sa presyo ngayon, parang halos hindi ka makaalaro. Okay lang yung giant, pag malalaki yung presyo at saka yung buyer, hindi masyadong nagko-control sa timbang. Kasi karamihan ng buyer sa Maynila, sa Luzon, punggok na variety ang hinanap na, kasi malakas yung punggok, mabinta daw talaga sa Maynila kasi hindi masyadong malalaki timbang. Siyempre, pag binili ng mga consumer doon, hanap talaga sila yung maliliit na hindi masyadong mabigat. Saka yung finger length masyadong malaki. Kung sa amin yan, parang sumul ba, kainin, masyadong malaki yung mga piling. Kaya gusto niya yung tama-tama lang. Kaya yung punggok talagang pasok talaga sa market. Ito yung sa halimbawa ng mga giant na bulig yan. Pero malalaki ang mga bulig. Pero yung sa maintenance, medyo kumpara mo sa punggok, paganda ka ang punggok. Kasi yung punggok laban sa sigatoka, itong giant parang masyadong masilan. So maintenance sa sigatoka, buti noon dito kasi na-maintain to ng sigatoka control at saka yung fertilization program, laban talaga. Pero ngayon sa talagang mag-since variety kami. So dito, banda, ito. Gandahan namin ito. Mayroong mga portion dito na aalisin namin na papalitan na namin ng punggok variety. So ito, dito banda. Hanggang sa dulo doon, at saka doon. So nakaprepare na itong area. Papalitan na namin ng mga bagong variety na punggok. So dito lahat, ito na area is giant variety to dito halos. So malalaki yung giant na malahaba yung mga bulig, haba yung mga finger length ng bunga. Yun ang palatandaan din sa saka sa sa long harvest niya, iba yung punggok kumpara sa sa giant. Saka masyadong sa hangin din yung mga giant na variety. Maganda rin yung giant talaga basta sa presyo okay. Kasi meron kang pang ruling sa area na panggastos. Kasi masyadong magastos para sa akin lang magastos yung variety na giant. So ito, naka-prepare na to. Yung mga seedlings na kinuha namin, dito namin itanim yan. So, yan bro, nakita yung area. So hanggang dulo pa yung area to. So, isa lang masabi ko, kanya-kanya tayong diskarte. Kanya-kanya tayong tipid sa tumal na panahon ngayon. So laban lang tayo. Saka maraming salamat. Hanggang dito na lang po ang vlog ko. Netbugs TV lang po. At saka saludo ko sa lahat ng mga lakatan farmers dyan na lumalaban sa market ngayon. Maraming salamat po at saka God bless sa lahat.